So, ngayon, mag-unbox tayo ng pinakabagong Tornado B4. So, yung isa nabuksan ko na, which is yung Pioneer Edition, which is I tried it earlier. And itong flagship, hindi ko pa siya nabubuksan. So, para makita niyo unboxing experience. So, tara, buksan na natin. So, syempre, hindi mawawala yung kanilang card. Next man, this is Tornado B4. Syempre, yung cube case. Tingnan muna natin yung accessories na naman. Meron siyang cleaning cloth. Usually, pang ginagamit sa eyeglasses. Syempre, yung kanilang cube bag. Which may very nice texture. Siyempre, meron din silang tutorial. What's this? Tutorial, yeah. How to solve the cube. Hindi natin kailangan yan. Shift-up algorithm. Hindi natin kailangan yan. No more tutorials. Hindi natin kailangan yan mga yan. So, ito yung pinaka parang main na issue sa pinaka main na maganda sa TB4, which is meron siyang blank center cap, which is pinakagamit na gamit namin mga blindfold solver, which is very nice. Actually, okay na magandang may mga blank center cap yung mga companies para hindi nahihirapan yung mga blindfold solvers, especially if UV coated yung cube. Siyempre, screwdriver para pang-adjust ng adjustable magnets. Mamaya gagamit natin yan, and kanilang guide. So mamaya check natin to pag in-adjust natin yung cube. So ayan, ito yung cube. Well, alam ko na paano ito buksan kasi kanina tinatry ko siya pindutin dito. Kasi sa ibang ibang cube box or cube case kung tawagin dito, like sa dating TV3 and sa dating sa GAN 11M Pro, actually may pinipindot siya. So akala ko ganun din pinipindot ko ito nila, pero hindi pala, magnetic lang siya, ganyan nyo lang. Ayan, ipupull apart nyo lang. Yan ay napakagandang Tornado B4. So ngayon, isa-isa muna natin yung features niya. So ang flagship version, kunin ko muna yung Pioneer version. So ito yung Pioneer version na binuksan ko kanina. Almost the same lang naman sila ng features, pero i-compare natin sa side by side. Sizes, syempre parehas lang sila. Texture, syempre yan yung pinakauna nyo mapapansin. Wait lang, I will focus on camera yan. Yan yung una nyo mapapansin. Dito you can see glossy ba to? I don't think so. Hindi siya glossy para siyang, I don't know, basta hindi siya UV coated. So, while yung Pioneer naman is, of course, UV coated siya. And sa features naman, ito is may maglev. Ito, wala. Springs yung gamit niya. Pero, aside from that, I think yun lang naman yung pinaka main difference niya. So, syempre, tingnan natin yung iba niyang features. So, makikita natin, ganun pa rin yung dual adjustment system niya, which is transparent yung kulay ng adjustment system niya. Unlike sa Pioneer, which is kulay white. Yan, kulay white yung adjustment system niya. Pero it works the same lang naman. And syempre, hindi nila tinanggal yung adjustable magnets, pero this time, nakalagay na siya sa corners, which is mas okay yon. Kasi kapag in-adjust mo siya sa corners, mag-a-adjust na siya sa all sides. So it means kailangan mo lang i-adjust siya 8 ng 8 times, which is 1 for each corner. Kasi sa dating TV3, sa pagkakaalala ko, kailangan mo siya i-adjust sa edges and both edges. So meron tayong 12 edges and kailangan both sides. So 24 times mong i-adjust kada magnets na gusto mo. Pero this time, hindi natin siya i-adjust, pero papakita ko lang sa inyo paano i-adjust yan. So ganyan siya. So ito yung screwdriver. So tutok mo lang siyang ganyan, dan iikot mo. Wait lang, ayaw maikot.
Parang ganyan yan. Yan, ganyan. Meron naman indicator dyan kung saan yung pampahina ng kung saan yung weakest magnet and strongest magnet. Currently nasa middle setting siya, which is yung gusto ko, so hindi ko siya ibahin. So yun lang naman siguro. So try natin mag first turns. So, pinaka-noticeable na napansin ko sa kanya ngayon, meron siyang factory loop, masyado siyang mabilis. And, may factory loop siya. And, I don't really know kung anong masasabi ko since hindi talaga ako nag-TV3 kasi may TV3 ako dati. And, nagustuhan ko naman siya, it's just that hindi siya yung favorite ko. Parang ganun. Nagustuhan ko siya pero hindi siya yung favorite ko na cube, so hindi ko rin siya naging main. Wala naman akong issues sa kanya. Hindi lang talaga siya like fit sa turning style ko. I mean, maganda naman yung corner cutting. Better than average, pero hindi talaga siya like fit sa turning style ko at that time. Pero sa pagkakaalala ko, almost ganito rin yung feeling ng TV3. Medyo hindi ko lang ma-explain, pero medyo may pagkakaiba siya compared sa TV3. I think medyo mas less block ito compared sa TV3, or I'm not sure kasi first impressions pa lang naman. So, yun lang, try natin try natin mag-solve ng isang beses dito. So, try natin mag-solve dito ng isang beses. Gamit ang M&M Cube Shop na mat, which is mabibili nyo sa M&M Cube Shop, guys. Napakaganda ng puzzles nila. Napakaganda ng service. Madalas silang may pa-freebies, kaya kung ako sa inyo, bibili na ako sa kanila. Yun naman, napakaganda ng mat, diba? Plus 2. No. So, 10:02. May wala pang warm-up. So, yun, tatry ko pa siya for a few days and sabihin ko na lang yung opinions ko by then. So, after using it for some days, I finally finalized my thoughts. This cube has a lot of potential, but like the TV3, it doesn't really fit my turning style. Probably sa setup, pero I tried a lot of settings na talaga, pero wala nag-fit sa gusto ko. I also put some lube, pero hindi niya na-solve yung problem. In my opinion, the cube is very inconsistent. Sometimes, ang fluid ng turning style ko, but suddenly, pumapangit. By the way, flagship nga pala yung gamit ko sa video na to since hindi ko talaga gusto yung Pioneers because para sa akin masyado siyang mabilis. Yun lang naman yung opinion ko sa cube na ito, na masyado siyang inconsistent para sa akin. But I think most of the people will like this cube naman, pero it's a no for me. So, I think I will stick to my old main, which is yung WRM V10 Spring Ball Core. Yun lang, guys. Enjoy the rest of the solves and see you on the next video.